Bago po ang lahat, ako po bumabati po sa inyo ng magandang hapon sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Hallelujah. Tunay na napakabuti ang ating Diyos dahil tunay na tayong lahat ay nasa mabuting kalusugan. Amen. Hallelujah. Bagamat mainit ang panahon, narito pa rin tayo. Walang makakapigil sa ating pagpuri sa ating Panginoon. Hindi po ang init. Hallelujah. Kundi, mga kapatid, tayo naririto dahil mahal natin ang Panginoon. Amen. Praise God. Bago po ang lahat, gusto kong sabihin ng mga magagamit, operatory prayer, Sister Mary Ann, praise and worship, music team, exhortation of giving, Sister Jejebet, operatory song, Sister Alyssa, operatory prayer, Sister Seni. Praise God. So alam na po natin mga kapatid kung saan po tayo magagamit. Pagkatapos ng ating mga gawain, pupunta na lang po dito sa harapan ng mga magagamit. Amen. Hallelujah. Pwede po bang pakisabi sa iyong katabi, kumusta ka kapatid? Kumustahan naman po natin ang ating mga kapatid. Hallelujah, praise the Lord. Dahil narito ngayon ang ating kapatid, Sister Nympha. Hallelujah. Welcome ulit, kapatid. Hallelujah, praise the Lord. And Sister Casey from Philippines. Siya po daw ay taga Laguna. So welcome kapatid sa gawain ng Panginoon. Hallelujah. Bago po tayo papunta po sa pangunang panalangin, pangbukas na panalangin, awitan po natin yung salamat Panginoon. Tayo po magpasiyasat sa ating Panginoon. Hallelujah sa oras na ito. Bago po tayo papunta po sa ating gawain. Buhay ko iyong alam.
Kasama mo po ang bawat isa sa amin. Walang liit, Panginoon, sa iyong harapan. Hallelujah. Lahat, Panginoon, ang aming nagawang kamalian, Lord God. Alam mo, Panginoon, mula sa aming isip, sa salita at sa gawa. Hallelujah. Alam ko namin, Lord God. Hallelujah. Sa oras na ito, tuwid mo kami, Panginoon. Hallelujah. Patutunguhan. Salamat sa iyo, Panginoon. Oh yes, Lord. Hallelujah. Pinupuri ka namin. Dinadakila namin ang iyong dakilang pangalan, oh God. Hallelujah. We worship you. We magnify your name. Jesus. Yes, hallelujah, Father God. Panginoon, maraming salamat po. Ngayon po ay ikaw ay aming papurihan, Panginoon. Salamat po sa iyong gabay, Panginoon, sa araw-araw, Father God. Narito po kami, aming binubuksan ang aming mga puso, Panginoon. Pumasok ka sa aming mga puso, Panginoon. Tingnan mo po ang bawat isa. At kung ano man po ang kanilang kahilingan, Panginoon, alam namin na sa iyong mga kamay ang kasagutan, Panginoon. Father God, salamat sa buhay ng bawat isa na narito ngayon, Panginoon. At sa aming mga kapatiran na wala man sila, Panginoon, abutin mo po sila ng iyong mga kamay, Panginoon, ang iyong gabay sa kanila. Saan man sila ngayon, sa bakasyon, Panginoon. Gabayan mo po sila, Panginoon, at sa aming mga kapatiran na nandito, Panginoon. Bless them, Father God. At Lord, sa iyong mga salita ngayon na aming mga maririnig, Panginoon, maisa buhay po sa bawat isa, Panginoon, na ikaw lang po ang aming Panginoon na pupurihin sa araw-araw, Panginoon, sa aming buhay hanggang sa huli ng aming buhay. Ikaw lang po ang aming Panginoon na pupurihin, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong pagmamahal, Panginoon, your divine love, O God. Maraming salamat. Thank you, Father God. Kung ano man po ang aming mga pangangailangan, Panginoon, alam namin na ang kasagutan ay nasa iyo na, Panginoon. Maraming salamat po, God. We praise you, God. Hallelujah, Father God. Thank you, God. Hallelujah. Oh, hallelujah, Father God. Thank you, God. Oh, we welcome your Holy Spirit, oh God. We want your Holy Spirit, God. Oh, hallelujah, God. Oh, hallelujah. Thank you, God. Thank you for all your blessings, oh God. Thank you for all your blessings na binibigay mo sa amin, Panginoon. Di man namin hinihingi, pero iyong binibigay sa amin, Father God. Maraming salamat. Oh, hallelujah. Thank you, God. Sa iyo po ang papuri, O God. Pasasalamat ng aming buhay na ito, Panginoon. Hawakan mo po hanggang sa dulo ng aming buhay, O God. Oh, open your gate, O God. Alam namin kung saan mo po ang iyong kaharian, Panginoon, na kami po ay makapasok. Oh God, iyong kaharian na handa kaming tanggapin, oh God. Oh Lord, salamat. Salamat sa kalinisan mo sa aming na binibigay sa aming mga puso, oh God. Maraming salamat. Thank you for the good heart, oh God. Oh Lord, tinataas mo pa po ang mahabang pasensya pa mo, Panginoon. Tulungan mo po kami na patuloy po kami mananampalataya sa iyo, O God. Oh, hallelujah, O God. Hallelujah, Lord. Maraming salamat. Maraming salamat, O God. We give you praise and honor through your Son, Jesus Christ. Amen. Praise God. Sino pong masaya sa hapong ito? Praise the Lord. Hindi lang po tayo magiging masaya dahil nakatanggap na po tayo ng mga sahod. Pero, hallelujah, masaya po tayo dahil ang Diyos na buhay ay alam ko na nasa ating kalagitnaan sa hapong ito. Amen. Hallelujah.
ay saya-saya ng buhay, ng maglingkod sa Panginoon. Amen. Ang mag-alala sa mundong ginagalawan, ang buhay ko ngayon may katiyakan. Huwag mag-alinlangan, tumawag sa Kanya. Siyang kasagutan, magpakailanman. May saya-saya ng buhay kapag kasama ka. May ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Tawang buhay ko, di nagbabago. Walang katulad mo, O Jesus. Hallelujah. Praise God. Walang katulad ang ating Diyos. Sa buhay kong ito, walang pangangamba. Ikaw ang pag-asa. Sa'yo lang natagpuan. Tunay na kagalakan. Di mababayaran ng kahit sino pa man.
Tunay po na walang katulad ang ating Diyos kapag kasama po natin siya. Amen. Masaya po ang ating buhay. Hallelujah! Kung kasama natin si Kristo. Hallelujah! Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah, Jesus. Patuloy ka naming sasambahin, dadakilain, Panginoon, sa pamamagitan ng awit. Masaya kami, Panginoon, na kasama ka palagi sa aming buhay. Masaya kami, Panginoon, nakapiling ka, Panginoon. Hallelujah. Ito, Panginoon, ang panahon na kami po yung magkakaisa na purihin ka, dakilain ka, O Lord God. Gusto naming makapiling ka sa bawat oras, Panginoon, sa aming buhay. Dahil tunay, Panginoon, na marami ang mahalaga sa aming buhay, pero mas mahalaga ka, Panginoon, sa amin. Hallelujah. Dahil ikaw, Panginoon, ang aming pag-asa. Nasa iyo, Panginoon, namin natagpuan ang tunay na kagalakan, Lord God. Kung kaya't sa hapong ito, Panginoon, patuloy ka naming pupurihin, sasambahin, dadakilain sa oras na ito. Tunay na napakabuti mo sa buhay ng bawat isa. Kung kaya't, Panginoon, sa hapong ito, aasa kami, Panginoon, sa iyong mga pangako. Hallelujah. Sa bawat sandali, lahat, Panginoon, ng mga pangako mo, tunay na ginagawa mo at ipinapakita mo, ipinaparamdam mo sa amin, Lord God. Kung kaya't sa hapong ito, kami po'y lalapit na may pagpapakumbabang loob, Lord God. Pupurihin ka namin, dadakilain ka namin, Lord God, sa pamamagitan ng aming pag-awit sa hapong ito. Nawa, Panginoon, ay maging mabangong sa iyo, Panginoon, sa iyong harapan ang mga awiting ito. Hallelujah. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Yes, Jesus. Ikaw ang aming kaibigan, tapat at sandigan namin, Lord God. Hallelujah. Sa iyo umasa, kaibigang tapat at sandigan. Yes, sa'yo nagmula at bayan.
ang iyong mga pangako. Dahil tunay, O Lord, na tapat ka na nangako sa amin. Sabi mo, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwan. Anumang sitwasyon mayroon kami, Panginoon, anumang pagsubok, Panginoon, ang aming dadanasin, hindi mo kami iiwan, ni pababayaan man, Panginoon. Kung mayroon man kami, Panginoon, hindi, kung kami po, Panginoon, ay mayroong pangangailangan, Lord, sabi mo, ipagkakaloob mo ito, God. Sabi mo pa, Panginoon, sa Philippians 4:19, na, Panginoon, ipagkakaloob mo ang lahat ng aming mga pangangailangan. At kami po nagtitiwala, Panginoon, sa iyong mga pangako. Alam po namin sa maliit hanggang sa malaki, Panginoon, na pangangailangan po namin. Alam ko, Panginoon, na ipagkakaloob mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Kung mayroon kaming karamdaman, Panginoon, sabi mo, Lord, hallelujah, pagagalingin mo kami kung kaya't, Panginoon, hallelujah. Lord, nagtitiwala kami, Panginoon, sa iyong pangako na pagagalingin mo, Panginoon, ang aming mga karamdaman, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Walang malaki sa iyo, Panginoon, na karamdaman. Walang mahirap sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Walang imposible sa iyo, lahat posible. Hallelujah. Kung bagamat kung minsan mayroon doubt sa aming mga puso na hindi mangyayari sa amin, pero Lord God, ikaw yung makapangyarihang Diyos na aming pinaglilingkuran at pinagsisilbihan, na nangako sa amin na ibibigay ang lahat ng aming mga pangangailangan. Kung kami, Panginoon, ay nangihina, alam ko po, Panginoon, hallelujah, na palalakasin mo kami, O God. Dahil sabi mo, Panginoon, sa iyong mga pangako, Lord, na palalakasin mo kami, Panginoon. Hallelujah. Lord, salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo, sa bawat isa sa amin, Lord God. Hallelujah. Alam ko po, Panginoon, na ibibigay mo na, Panginoon, ang lahat ng aming kahilingan, Lord. Ang pangako mo, Panginoon, ay gagawin mo sa aming mga buhay. Hindi po, Panginoon, hindi kami lalabas sa lugar na ito, Panginoon, na ang mga pangako mo sa aming mga buhay ay hindi mangyayari, Lord God. Lord, alam po namin, Panginoon, na gagawin mo ito, Panginoon. Hallelujah. Salamat, O God, sa hapong ito. Hallelujah. Dahil natanggap na po namin, Panginoon, ang tagumpay sa aming buhay, Lord God. O, purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, sa aming mga buhay. Minsan pa, kantahin po natin yung pangako mo, aking panghawakan. Panghawakan po natin, mga kapatid, ang salita ng Diyos. Hallelujah. Panghawakan po natin ang kanyang mga pangako. Panghawakan po natin, hallelujah, dahil siyang nagbibigay sa atin ng biyaya, ng pag-asa, kapayapaan, katagumpayan. Hallelujah. Lord, purihin ka, Panginoon, sa hapong ito, Diyos. Pangako mo, aking panghahawakan, Lord. Hallelujah. Pangako mo, Panginoon, ay aming panghahawakan, Lord God. Aking panghahawakan, pangako mo, ang tangi kong sandigan. Pangako mo'y tapat, magpakailanman ako ay di iwan. Kung pababayaan man, pangako mo'y aking paghahawakan. O, purihin ka, Panginoon. We praise your mighty name, O God. We exalt you, hallelujah. And we give all back glory, honor, and praises to you. In Jesus' name, amen. Praise God. Pupunta na po tayo sa exhortation of giving at
tinatawagan ko si Sister Beth na siya po ang magbibigay sa atin ng message. Hello po. Magandang hapon po sa lahat. Dadako na po tayo sa ating pagbibigay. Pero bago po yun ay pakinggan natin po yung... Okay na po tayo? Mga kapatid, okay na po tayo? Hallelujah. Amen. Sige po, tayo dadako sa ating exhortation. Praise the Lord. Dahil first Sunday na naman ng buwan ng July. So alam po natin na lahat tayo ay may mga source of income na binibigay ng Panginoon. Hindi po tayo tatagal. Kung alam nyo po yung buhay ni Abraham, kung paano niya sinunod o binigyan ng yung pag-obey niya sa Panginoon, sa utos sa kanya ng Panginoon na i-sacrifice niya yung kanyang anak. So doon po tayo. Mga kapatid, alam po natin na si Abraham is siya yung the father of faith, na yung pagsunod niya sa Panginoon, hindi niya binigo yung Panginoon. Alam po natin yung pananampalataya ni Abraham. Doon sinusukat ang kanyang pananampalataya kung paano niya sinunod ang mga utos ng Panginoon na sinasabi sa kanya. Kagaya sa ating mga inaawit, yung mga inadlid ni Sister Araceli, ang gaganda nandun na panghawakan natin ang kanyang pangako. So alam po natin na si Abraham ay hindi siya nag-disobey sa ating Panginoon. Sumunod pa rin siya sa kalooban ng Panginoon. Sumunod pa rin siya sa utos ng Panginoon. Hanggang inalay niya ang kanyang bugtong na anak na si Isaac. Doon sa sinabi sa kanya ng Panginoon doon sa mountain. So alam po natin na sinunod ni Abraham, but doon sinubok ng Panginoon ang pananampalataya ni Abraham. Ganon din tayo. Sinusubok tayo ng Panginoon kung gaano yung ating pananampalataya, kung gaano tayo sumunod sa salita ng Panginoon. Amen po ba? So alam po natin na sinunod ni Abraham yung utos niya ng Panginoon, at doon talagang binigay niya buong puso na isacrifice ang kanyang anak. Pero ano nangyari? Alam ng Panginoon yung puso ni Abraham. Alam ng Panginoon yung puso natin kung paano tayo nag-obey sa Panginoon. And the Lord, tinigilan niya si Abraham na isacrifice ang kanyang anak, and the Lord provided the lamb sa oras na yon. Do you believe that God is our great provider? Amen. So, nandun po yung ating paniniwala, pananampalataya sa Panginoon, sa ating pagsunod sa ating Panginoon. Dahil doon tayo nakapokus sa salita ng Panginoon, nakapokus sa mga utos ng Panginoon. Ganon din po tayo. Kaya this is my short testimony last night na hindi ako nag-response ng message ni Sister Nimia na ako mag-exhort, just because na nag-aalangan ako, dahil I know the Lord was tested my faith. Kung ano ba, Lord,
sa sitwasyon ko ngayon. Ititest mo na naman yung pananampalataya ko when it comes for giving or to give back to you my tithe, yung ikapo. So, ang tagal ko, sinagot si Sister Nemia. And the Lord suddenly it was a mess na ginawa niya sa buhay ko. Suddenly, God will provide the provision sa mga pangangailangan ko. At hindi, alam ni Lord, kung tayo ba ay nahihiya sa Panginoon, bibiguin ba natin yung Panginoon just because of our situation? Yun po. Hindi tayo nakapokus sa ating sitwasyon kung anong meron tayo, but rather to focus sa anong pangako ng Panginoon na meron tayo na pinapanghawakan. Amen po? So, ito po ay napakagandang encouragement. Dahil hindi lang po tayo yung ating sarili o pamilya, yung pagpapalain ng Panginoon kung tayo sumunod sa Kanya ng buong puso, kundi yung congregation, yung church ng Christ the Master Family. Dito natin makikita kung paano pagpapalain ng Panginoon kung paano tayo sumunod sa Kanyang command. Amen? When it comes for giving. Amen? Yun lang po, praise the Lord. At tayo na po ay dadako sa ating pagbibigay. Praise the Lord. Good evening, brothers and sisters. Ang lungkot-lungkot naman. Good evening, brothers and sisters. Masyado bang mainit? Before I render a song, I would like to share a very, very short testimony report regarding to what our pastor shared last Sunday. Na ang title is, Who Will Enter the Kingdom of Heaven? I stand corrected, kulang yata yung title. Pero tumatakbo sa akin yung sinabi ni pastor na before you enter the kingdom of heaven, you need to be born again. Ay isang Kristiyano, hindi pwede na tawagin lang, Kristiyano ako, nung tinanggap niya si Kristo. Being born again is a process. Hindi nagkwento sa pagtanggap kay Kristo. So, what I am sharing is about the 3 stages of grace ng ating Panginoon na nung tinanggap natin si Kristo, tinanggap natin na siya yung ating tagapagligtas, pero hindi huminto doon, which is kailangan humakbang pa tayo sa susunod na hakbang, which is the sanctification or pagpapabanal. And the third is baptism of the Holy Ghost. So, I think it's very broad. I would like to medyo i-minimize. Tinanggap natin si Kristo kasi siya ang ating tagapagligtas, pero sa bawat araw na paglakad po natin, tayo ay narurumihan. Nung tinanggap natin si Kristo, ikaw ba hindi na nagkasala? Kasi nung tinanggap natin si Kristo, tinanggap natin siya para linisan tayo, isn't it? Pero, sa bawat araw na paglakad mo, narurumihan pa rin tayo. That's why we really need to be sanctified or kailangan nating humakbang sa susunod na hakbang na yung pagpapabanal. Sa paglakad mo, kailangan mo ang salita ng Panginoon. Kasi through His Word, doon ka nililinis. And that's when you're gonna move to the next step, which is the baptism of the Holy Ghost. So kailan mo malalaman na ikaw ay baptized na ng Holy Ghost ng ating Panginoon? Kasi sa buhay mo, bago mo sabihin Christian or born again Christian ka, kailangan mo yun yung banal na espiritu. Is that right? Kinakabahan ako, pero so ang question doon is, kailan mo malalaman na ikaw ay baptismo na ng banal na espiritu? So, kailangan magbasa ka ng kanyang salita. You need to be immersed sa kanyang salita. Just like what happened to you nung nailublob ka or nung immerse ka sa tubig nung binautismohan ka. Yung pagbautismo sa'yo sa tubig, that means nalinisan ka na. So, sa pagbautismo din naman sa'yo ng banal na espiritu, kailangan
para nga mailublob ka, you need to be immersed sa kanyang salita. That's why napakahalaga na ang buhay ng isang born-again Christian, importante yung kanyang salita. Yun lamang po. And the song that I'm going to render is, ito ay composition po ng mga young people sa church namin sa Ifugao, na ang title po nito is Holiness is You Alive in Me. I hope na mabless po tayong lahat. When I am walking where I'm bound, sometimes I fall and speak so loud. Sometimes I say, am I making right? Am I doing things that's in your light? Search me, oh Lord, and know my heart. Try me and know my thoughts. And see if there be any wicked way in me. Lead me in the way everlasting. Set my eyes focus on you, Jesus. I always desire a life that's pleasing you. In every word that I'll speak and thought that I think, in clothing and in everything, with you I'm awake spiritually. Holiness is you alive in me. Where my heart and I sometimes fall in the sixth sense, I'm vulnerable. You know me more than I do, so daily this is my prayer to you. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my strength and my Redeemer. Your words in Chronicles 69, on earth your eyes run to and fro, to show you're strong in behalf of them whose heart is perfect toward Him. So I'm building a faith that's strong and true, pulling the supernatural power of you into my needs. It flows through. Holiness is you alive in me. Set my eyes focus on you, Jesus. I always desire a life that's pleasing you. In every word that I speak and thought that I think, in clothing and in everything, with you I'm awake spiritually. Holiness is you. God bless po. Lahat po ng kapurihan sa ating Panginoon.
Tayo po'y manalangin. Amang Diyos na banal, minsan pa po salamat po sa araw na ito. Salamat po sa mga kapatiran, Panginoon, na narito, Panginoon, lalong-lalo na po, Panginoon, sa mga nagbigay ng mga kanilang kaloob, Panginoon. I-bless mo po ang bawat mga kamay na nag-abot, Panginoong Diyos. At hindi lang po sila, Panginoong Diyos, pati na rin po ang kanilang buong pamilya, Panginoong Diyos. Ganon din po sa mga kapatid na hindi po nagbigay, Panginoong Diyos. Patuloy kang mangusap sa aming puso. Alam mo po ang mga dahilanan, Panginoon. At i-bless mo na rin po sila, Panginoon. Ipakita mo, Panginoon, kung gaano ka-importante ang pagbibigay sa aming mga buhay, Panginoon. Ito po'y tanda, Panginoon, ng pagsunod namin sa iyo. At ito po'y pinibless mo, Panginoon, ang anak mong sumusunod sa iyong mga kalooban, Panginoong Diyos. At sa oras na ito, Panginoon, i-bless mo na po ang mga kaloob na nalikom sa oras na ito at pagpalain mo na po ang bawat isa sa amin. At ito'y magamit, Panginoon, sa ikalago ng iyong iglesia, Panginoon, at ikalalawak ng gawain dito sa aming iglesia, Panginoong Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw na po ang magtagumpay sa aming mabuhay. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord! Pumalakpak nga po yung mga tagalangit. Pag pumalakpak mga tagalangit, dapat buhay na buhay. Amen? Sabi nga natin, buhay ang aking Diyos. Kaya ako'y buhay din, kamo. Amen. Mahirap po yung hindi ka buhay, buhay na buhay ang Diyos. Amen po ba? Kaya napakabuti po ng Panginoon. Ako po ay pinalad sa oras na ito upang ihayag ang salita po ng Diyos. Ready na po ba kayo? Sige po, tumayo na kayo at manalangin na po tayo. Panginoon, marami pong salamat sa oras na ito, Diyos. Apart from you, I can do nothing, O Diyos. Ikaw lamang ang may taas sa aming kalagitnaan. Ikaw lamang, Panginoon, ang mapapurihan sa pangalan ni Jesus, Panginoon. At lahat po ng may karamdaman, pinagaling mo na, O Diyos. Lahat na nanghihinay, binigyan mo na ng kalakasan. Ang mga may takot ay tinanggal mo na ang kanilang mga takot sa kanilang mga buhay, O Diyos. Ganon din sa mga nanonood na ito, I speak blessing. I speak healing, O God, in the name of Jesus. Sa iyo ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, kayo po'y makakaupo na. So ang ating pong pag-aaralan ngayon, basahin nga po natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Overcome fear and stand boldly in faith. Amen? Dapat yung faith po natin ay hindi po wavering. Parang alon. Tama po ba? Maraming Kristiyano ngayon natatakot. Maraming kinakatakutan. Iba't ibang uri ang kanilang kinakatakutan. Hello? Isa na dyan yung wala siyang pera. Wala siyang kwarta. Wala siyang datong. Wala siyang dinero. Tingnan mo na, babago ang pananampalataya ng tao pag wala siya noon. Dapat hindi po nagwe-wave yung ating pananampalataya sa Panginoon. Kasi pag wala ka ng pananampalataya sa Diyos, diyan ka na mag-uumpisang magiging matatakutin. Amen po ba? Kaya sabi po dito sa ating text, 2 Timothy chapter 1 verse 7. For God had not given you the spirit of fear, but power. Sabi nga natin power. Power. May power ba yun? Dapat power. Amen? And love. Dapat meron ka nun. May pag-ibig ka ba ngayon? Wala. And sound of mind. Sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan,
pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Meron po ba tayong pagpipigil sa sarili? Oh, medyo lang. Kaya tingnan po ninyo, Kristiyano, hindi Kristiyano, parang pareho na ngayon. Nagba-Bible verse, pero iba yung lumalabas sa bibig. Tama po ba? Kaya dapat tayo kakaiba. Sabi mo sa katabi mo, dapat kakaiba po tayo. So God provides the spiritual strength to face challenges with confidence rather than timidity. Generally emphasize that God provide a spirit of power, love, and self-discipline, self-control, rather than fear or timidity. Dapat pag matatakutin ka na, dun na po nawawala yung pananampalataya mo sa Diyos. Dapat ang pananampalataya mo merong tapang, merong kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Tama po ba? Pag nagkaroon ka na ng duda sa buhay mo, nawawala na yung pananampalataya mo, kapatid. Pag mainit na yung ulo mo, wala na yung pananampalataya mo. Tingnan mo yung mga walang pananampalataya, may takot, laging galit yan. Sino pong laging galit? Ako lang. Hallelujah. Kasi masisira yung focus mo pag galit ka na. Wala ka na sa pananampalataya mo sa Diyos. Tama po ba? Nawawala na. Wala ka ng self-control sa buhay mo, kapatid. Wala ka ng disiplina. Kaya hindi mo ma-overcome dahil nakapokus ka sa takot. Amen? Dapat mag-focus po tayo sa ating Diyos na buhay. Fix your eyes to Jesus. Amen po ba? May kausap pa ba ako? Wala na. Kaya napakabuti po ng Panginoon. So power enable to endurance and bold witness. Meron kang tapang ihayag ang salita ng Diyos sa mga nangangailangan. Amen po ba? Okay naman na ako, bahala na sila. Mali po yun. Dapat meron din po tayong compassion sa mga kaluluwa. Amen po ba? So dito po, ang sabi dito, power means dunamis. Kung nakikita nyo yung mga Scud missile dyan sa nakaraang giyera dyan, mas malakas pa rin ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? We have a powerful God. Laging nasa atin. Kaya pag natakot ka, dyan na, talo ka na. Dapat lagi kang matatag, lagi kang, ano sinabi mo kanina, sister? Nagsusubmerge o babad sa salita po ng Diyos. Tama po ba? According to Hebrew 12:2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. So yung faith, sa iyo, nagbigay ng faith mo. Amen? Hindi mo sasabihin na malakas ang faith ko. Malakas ang faith ko dahil binigyan ako ng Panginoon. Naalala niyo ba yung mustard seed, yung maliit? Yun yung tinanggap mo, kapatid. Kaya kakaiba ka ngayon. Amen? Meron kang lakas sa buhay mo. Sabi niya doon, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down the right hand of the throne of God. Power. Amen? Kung paano kayo magsalita sa loob ng bahay na may kapangyarihan, mga kababaihan, ganun dapat. Amen? Pag sa salita ng Diyos, meron kayong tapang, may kapangyarihan, na ihayag ang salita ng Diyos. Hallelujah. Kasi mababasa mo na yung walang kapangyarihan ng Diyos. Kahit hindi yan magsalita, madidiscern mo na. Hello?
So magkaroon po tayo, maging babad tayo sa salita ng Diyos. Magkaroon tayo ng interest sa salita ng Diyos. Amen? Self-control provides wisdom, focus, and clear judgment. Kaya huwag kayong husga ng husga, dapat malinaw. Amen? Yung kaisipan. Huwag kayong tawag dito, magiging witness. Kung magiging false din kayo, pangit po yun. Dapat pag tinawag kayo mag-witness, totoo lahat yung sasabihin po ninyo. Hindi yung masira yung tao, kundi yung totoo, dun lang. Punto. Amen po ba? Kasi minsan, dinadagdagan mo, meron kang kasi, may narinig ka, doon ka na nakapokus. Alam mo na ba yung nangyari? O chismis lang yung narinig mo? Dapat meron kang klarong ebidensya. Amen? Hindi mo narinig mo yung kapatid mo, ganito, ganito, ganito. Oh, mas matindi na yung sinasabi mo. Dapat doon ka lang. Huwag kang lalabas sa linya. Amen po ba? Ipanalangin mo. Yun ang pinakamahalaga. Palakpakan po natin ang Panginoon. Self-discipline. So dito po, overcome and stand boldly in faith. Yung faith po natin dapat laging malakas. Amen? Bakit yung iba nawawalan ng bisa ang kanilang pananampalataya? Kasi hindi na nagbabasa ng salita ng Diyos. Hello? Wala dito, no? O, parang tahimik na tayo ngayon. Ganyan ang Kristiyano. Mainit, malamig ang panahon, nagpapatuloy pa rin sa gawain ng Diyos. Amen? Hindi natin pinipili yung panahon, kundi lahat ng panahon ay para sa Diyos. Palakpakan po natin ng Diyos. Sabi dito, overcome your fear means to successfully face, manage, or overcome the anxiety and phobias that holding you back. Minsan yung nakaraan kasi natin, yun ang ating pinanghahawakan. Kung nakaraan na, tapusin mo na. Amen? Mag-focus ka yung now. Because He is the God of now. Amen? Yung nakaraan, nandun ka pa rin sa nakaraan. Nailibing na, nandun ka pa rin. Kristiyano ka na, kapatid, hindi ka na pagano. Amen? Kung ano yung nakasulat sa Biblia, sa Bible, yun ang sundin mo. Hindi yung nakaraan, nandun ka pa rin. Tingnan mo, hindi ka makagraduate sa ilang mo. Kung utang pa ng ilang taon na yan, hayaan mo na. Hello? Kaya sa akin, pag may nangungutang, pinababayaan ko na. Kasi wala naman akong maipautang. Pag nagbigay na kayo, alam niyong kailangan, huwag niyo nang singilin. Bakit? Sasama lang loob niyo, tatakbuhan kayo, tataguan kayo. Naranasan niyo yung gano'n? Mamaya nakikipag-away ka na sa social media, nakapost na sa reels mo. Kaya dapat, doon lang po tayo kung saan tayo tinuturuan po ng Diyos. What specific fear you are dealing with? Minsan ito yung mga financial po natin, yan ang number one. Lalo na, tayo kasi mga Pilipino, matulungin. Kahit hindi nating problema, kung gusto nating tulungan, gusto nating bigyan. Amen po ba? Kakaasi mo, ni kwa kasto, yikarubak, aumpay isaang na. Pag ganoon, bigyan mo na. Amen? Health. Yun po yung ating makinakatakutan minsan. Paano ka gagaling? Hindi ka namang humihingi ng kagalingan sa Diyos. Dapat humingi ka sa yung Diyos na manggagamot. Amen po ba? Dapat alam mo yung posisyon mo bilang Kristiyano. Amen? Yung mga sakit na iniinda mo dyan, yung hurts mo, palitan mo na yung puso mo, yung heart mo. Amen? Let your will be done, Lord. Amen?
Dapat yung kalooban lang ni Lord ang ating susundin, hindi yung kalooban mo. Kasi ang kalooban mo, minsan pumapalpak. Bakit? Nakapokus ka sa sarili mong karunungan. Hello? Sabi nga, magbabad ka sa pangako ng Diyos. Pangako mo. Di ba? O kanta lang ng kanta yun, hindi nyo alam yung sinasabi ng kanta. Dapat ninanamnam mo yan, kapatid. Yung pangako ng Diyos. Yung salita ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi dito, the enemy wants you to anxious. The enemy points to the storm. Lagi niyang ipapakita yung problema sa iyo upang matakot ka at hindi ka magpatuloy sa Diyos. Kaya dapat, huwag kang mag-focus sa storm. Hello? Hindi masama ang storm sa buhay mo kung tinuturuan ka ng Diyos. Hindi mo alam, dito ka pala babaguhin ng Diyos sa storm mo na yan, sa problema mong yan. Amen po ba? Dumating yung barong ko kanina, suot ko sana, kaso mainit. Sinampay ko muna, pinasampay ko kay Sister Hanilet, galing Philippines. Press. Kulay cream, ano Brad? Oh, cream. Cream. Kasi yun ang pinag-usapan, Brother Joel, kaya sumunod agad ako. Amen? Na-ready na ako sa anniversary. Ready na ba kayo? Parang mabagal ata kayo. Ako, meron na. Palakpakan natin ang Panginoon. Excited na ako. 30 years. 30 years na ba? Amen. Dapat wala nang bibiron. O baby pa rin. Dapat matured ka na. Amen? Ano, nakachupeti ka pa? Hindi na bagay sa iyo yon. 30 years. Dapat medyo matibay-tibay na. Amen? Kasi alam mo na, nandiyan ang Diyos sa buhay mo. Yun ang kuwan niya. The enemy points to the storm. Tignan nyo si Peter noon. Nung tinignan niya yung storm sa buhay niya, lumubog. Kaya lulubog ka pag nakatingin ka sa mga problema, mga pagsubok ng buhay mo, kapatid. Hello! Hindi taksama kay ading ganan, ni Sardengkaon. Amen? Kinakailangan nakapokus po tayo kay Lord. Amen? Hindi sa problema. And daming problema, maya-maya may problema lahat. Nag-put out, problema. Nung nalamis, problema. Papanan na nga, iniapaw na umatimayata, dapat kontento ka kung anong nangyayari sa buhay mo. Amen po ba? O tignan nyo yung kanina, yung ating unang kanta kanina, ang saya-saya nyo, kay saya-saya. Tingnan nyo, ang gaganda nyo, kay ganda-ganda. Ngayon, malungkot kayo. Anong kanta yon? Lokohan. Pag sinabing masaya, the joy of the Lord is my strength. Nagiging kawangis mo ang Diyos. Amen? Alam mo, pag may salita ka ng Diyos, buhay na buhay ang Diyos sa iyong muka. Tingnan mo yung katabi mo kung nakasibangot. Naku po, delikado. Nakangiti ba? Nakangiti. Hindi ako tumingin, ha? So, minsan ang kinakatakutan ng mga Kristiyano, yung mabago ang kanilang mga attitude, inaalagaan pa rin. Woo! Hello! Tanggalin mo yung mga bagay na nakaharang sa paglilingkod mo sa Diyos. Amen? Pag merong, ako nga, mahina nga ako sa Bible verse, pero tingnan nyo, sinusulat ko para hindi ko makalimutan. Amen po ba? Mas matalas kasi pag isusulat nyo. Amen? Di po ba? Kasi mamaya, hindi mo sinulat, ano na yon? Mamaya na, cover-cover di bagbagamon. Dapat sinusulat mo para hindi mo makalimutan. Mas matalas pa rin yung sinusulat mo kaysa kaisipan. Amen? So, maraming takot na mabago ang kanilang mga buhay. Kaya minsan nawawala sa church. Hello?
Ayaw nilang mabago yung kanilang karakter. Yung kanilang mga attitude. O tingnan nyo, malambing ha, hindi ako galit. Attitude. Pag nakaharap sa camera, napakabait. Social media, napakasinop. Dapat, anuman yung ating kinalalagyan, maayos po tayo sa paningin po ng Panginoon. Amen? So mga followers ni Jesus, sino po yung mga followers? Wow, napakasayang pakinggan. Dapat followers. Amen? Disipulo. So dapat ginagawa natin yung Great Commission. Alam ba natin yung Great Commission? Yung nag-i-evangelize ka dyan, pinapahayag mo yung salita ng Diyos. Followers ka lang, hindi ka naman nag-share, di wala rin. Dapat ginagawa mo yung Great Commission, making disciple. Makikita po natin yan sa Matthew 28. Amen po ba? So dito, benefits of overcoming your fears, increase self-confidence and self-reliance. Amen? May confidence ka ba sa sarili mo? Hello? Baka mamaya pag may narinig ka na, ayaw mo na, atras ka na, hindi, magpatuloy ka lang. Dahil ikaw ang huhubog ng buhay mo. Amen? Pag tinuturuan ka ng Diyos, magpaturo ka. Kasi mas maganda yung plano ng Diyos kaysa plano po natin. Amen? Tingnan ninyo, kalabaw lang sinasakyan ko na. Tingnan mo, sumakay na rin ako ng airplane. Amen? Batang huweting ako ngayon, batang Kristo na. Hindi Kristo ng sabungan ha. Lahat ng sulok sa Pilipinas, pinapasok po namin yan dahil kami yung mga empleyado po, mga boss ko, mga gambling lord. Ngayon, na kay Lord na po ako. Hello? Kung titignan ako ni Sister Hanilet noon, X. Reject. Kaya sabi ko, nung nakita niya, nalaman niya sigurong born again na ako, yun na, hinahanap niya na ako. Check na. Double check. Tingnan nyo naman. Napakasaya ng buhay. Taga Bataan, taga Isabela ako, nagkita kami sa Manila. Kagandahan sa hotel pa, ha? Ang dumi ng isip nyo pag hotel. Hindi, nagtrabaho kami sa Holiday Inn Hotel. Yon. Minsan nag-iisip na kayo agad ng madumi. Ay, nag-hotel sila. Noong kinasal na kami, nag-hotel na kami. Amen? Kaya minsan, yung isip po natin, palinis natin, paayos po natin. Amen? Yun ang problema. Isipan, madumi. Hello? Ayan, malapit na. Kaya ang sabi niya dito, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, is a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Sino yung kaaway mo dyan? Yang katabi mo? Hindi mo kaaway yan. Kaibigan mo yan, kapatid mo yan. Amen? Sabihin mo, kapatid kita sa Panginoon. Hindi tayo magkaaway. Sabi niya, the devil. Hindi naman devil yung katabi mo. Yung devil, yung naninira ng buhay mo, ang magnanakaw ay naparito pang magnakaw, sirain niya yung buhay mo, mga relasyon ng mga mag-asawa, yun. Malapit na, 7:30, tapos na ako. Kaya sabi dito, be sober. Ito po magkaroon po ng clarity of mind. Active watchfulness. Maging vigilante ka, maging apurado ka, maging matalas ka. Amen? Ready ka lagi kung anong nangyayari sa'yo araw-araw. Kasi araw-araw ay giyera sa buhay mo bilang Kristiyano. Kasi yung mind mo, yan ang tinututukan ng demonyo. The battle of the mind. Yan ang pinapasok niya.
Amen? I-enhance mo ngayong mind mo, Lord, give me a clarity of mind. Ayaw nyo, 3 lang. Sige, 3 lang may clarity. Kaya minsan magulo ang buhay, ayaw ninyong mag-submit sa Panginoon. Clarity of the mind, yung mind ninyo dapat kakaiba. Mind of Christ. Amen. Tingnan nyo, lumalakas tuloy yung boses ko. Galatians chapter 4, verse 7. So you are no longer a slave, but God's child. Hindi ka na raw slave. Slave ka pa rin ba? Kaya mahirap ang buhay kasi inaangkin mo na, oh, ako po'y slave pa rin. No, hindi ka na slave. Anak ka ng Diyos. Amen? Sabi mo, anak ako ng Diyos. Kaya yung pangako ng Diyos, nasa sayo na. Amen? Palakpakan mo ang Diyos. The Spirit you receive does not make you slaves. Yung sinasabi kanina ng Spirit, yun, tingnan mo. The Spirit you receive does not make you slave. Bakit maraming mahirap na Kristiyano? Kasi yung mindset, mahirap. Hello? So that you live in fear again. Rather, the Spirit you receive brought about your adoption to sonship, and by Him we cry, Abba, Father. Tatay po natin ang Diyos. Amen po ba? Amen? Abba, Father. Pwede mong sabihin ang gusto mo sa Kanya. Amen po ba? Pwede mong iyak kung ano yung problema mo, yung pinagdaraanan mo. Amen? Tingnan nyo si Sister Merian, iyak ng iyak sa Diyos. May ginagawa ang Diyos sa buhay ng kanyang anak. Amen po ba? Ganon din sa buhay mo, iyak mo sa Diyos. Yung mga nararamdamong hindi mo kaya, ibigay mo, cast all your worries to God. Amen? Yung anak mo ba, pagkukuha ng tsokolate sa rep, papagalitan mo pa? Kasi binili mo yan para sa kanila. Huwag mong pagdamutan. Mas binusog mo pa yung bisita na chinichismis ka. Busugin mo yung anak mo, yung pamilya mo. Amen po ba? O, palakpakan mo ang Diyos. Malinaw. Okay, God promises. Ayan, tumalon na ako. Never to abandon you. Hindi ka iniiwan ng Diyos. Kaya magpatuloy ka sa Diyos. Amen po ba? Sabi dito, the Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not afraid. Do not be discouraged. Amen? Minsan meron tayong kapalpakan sa buhay, huwag kang madi-discourage. Magpatuloy ka sa Diyos. Amen? Minsan kasi pag may discouragement na umaayaw ka na, hindi. Doon ka pala minomold, tinuturuan ng Diyos. Kaya paturo po tayo sa Panginoon. Amen po ba? Do not discourage. Sabi niya, do not be afraid. Huwag kang matakot. Fear not. Fear not. Amen? Kaya mamaya pag uwi mo, huwag kang matakot. Prinubide na ng Diyos lahat sa buhay mo. Amen po ba? Hebrew 13:5, never will leave you nor forsake you. Halos pare-parehas na sila sa Joshua chapter 1 verse 5. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake thee. Yun yung pangako ng Diyos. Huwag mong mawawalain, hindi nagbabago yung pangako ng Diyos sa buhay mo, kapatid. Amen? Ikaw lang ang nagbabago. Ang Diyos, hindi po magbabago ang Diyos dahil siya ay Diyos pa rin. Amen? Okay, palakpakan mo ang Diyos.
Hallelujah. So, kailangan po natin isulat na ninyo yan dahil lalampasan ko na. The finished work of Jesus Christ cast out fear. Amen? Yung ginawa ni Kristo sa Kalbaryo, lahat ng pangamba mo, ng takot mo ay kinuha niya na sa katawan niya. Sakit, karamdaman, kawalan, kinuha niya na lahat sa buhay mo, kapatid. Kaya huwag mong pagdudahan ng Diyos. Tama po ba? Complete redemption. Kumpleto ba ang kaligtasan natin? Hindi complete sa inyo dahil hindi kayo naniniwala kay Lord. Pag naniwala ka, kumpleto. Justification. Victory over death. Namatay siya para sa atin at nabuhay siyang muli. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin ang Diyos. The power of the cross freed us from fear. May kapangyarihan yung cross na ginawa ni Kristo. Huwag niyong babaliwalain. Hello? Doon ka naligtas. It is finished. Complete. Fully paid. Fully paid ka na ba? Minsan naggaganyan ka pa eh. Hindi, fully paid ka na. Binayaran ka na ng dugo ni Kristo. Kaya wala nang takot. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. The power of the cross dismantle fear. Tinanggal niya na yung takot kung maniniwala ka sa ginawa ni Kristo. Pag di ka naniniwala sa ginawa ni Kristo, aandap-andap ka pa rin, kapatid. Pero kung naniniwala ka kay Kristo, may pagsubok man, tingnan nyo, nalalampasan po natin. Amen po ba? Perfect love, cast out fear. Tingnan nyo yung pag-ibig ng Diyos. Winawala niya yung mga takot sa buhay po natin. Naniniwala ba kayo sa pag-ibig ng Diyos? Yung biyaya po ng Diyos, sapat na. Higit pa, sabi niya sa kanta, di ba? The unconditional love displayed at the cross reassure believers of their worth and acceptance, making paralyzing worry unable to conscious with God's peace. Yung kapayapaan ni Kristo, nasa iyo na. The peace of God. Amen? Tingnan mo sa bahay, pag wala yung kapayapaan ni Lord, magulo ang buhay. Tama po ba? Conclusion. Yung, umiti na sila. Sin is no longer your master. Ibig sabihin, pag nasa Lord ka, hindi mo na master yung kasalanan. Anong sabi sa babae? Yung nahuli sa pangangalo niya, go and sin no more. Minsan kasi hindi natin nag-go ka lang, nag-sin ka. Amen? Dapat go and sin no more. Huwag nang magpatuloy sa kasalanan. Amen po ba? Ito na yung conclusion. Whatever you're facing every day, fix your eyes to Jesus. His presence is greater than your fear. Amen po ba? Isaiah 41:10, fear not, I am with you. Kaya napaganda yun. Sabihin natin, basahin natin ng malakas, I am no longer slave to fear. O, tumayo na kayo, tapos sabihin nyo, I am a child of God. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. May natutunan po ba tayo? Yan, baunin po ninyo sa inyong mga buhay. Hindi na ako matatakot. Kasi, mahal ako ng Diyos. Amen? Oh, we give you praise. Hallelujah. Oh, we give you praise. Salamat po
O Diyos, tinanggal mo na ang mga takot sa aming mga buhay, Panginoon. Hindi na po kami mangangamba, Panginoon. Nandito ka lagi sa amin. You never leave us nor forsake us, O God. Oh, we give you praise. Beyond what Hallelujah. Dakilang Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa iyong kadakilaan sa hapon pong ito, Panginoon. Salamat sa bawat segundo at minuto ng aming buhay. Maaari ka naming niluwalhati at sinamba, Panginoon, at sa pamagitan din po ng pakikinig ng inyong mga salita. Sa oras na ito, Panginoon, nais mo naming alalahanin ang ginawa ng aming Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Nandito po, Diyos, ang simbolo, ang tinapay at ang ubas na simbolo ng iyong katawan at ang iyong dugo, Panginoon. Maraming salamat. Ito po inyong pagpalain at maging din po kami, O Diyos, na magiging karapat-dapat na tumanggap sa mga simbolong ito. Salamat po, Diyos. Ito na pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Mari na pong ipamigay ang tinapay at ubas, mga kapatid, habang aawitin po natin ang isang awitin.
Hallelujah. Dito sa Korinto, sa Kabanatang 11, talatang 23, ganito po ang sinasabi, ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Nung gabi siya'y pinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kainin po natin ang tinapay. Thank you, Jesus. Hallelujah. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kupa at sinabi, ang kupang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Inumin po natin ang ubas. Hallelujah. Thank you, Jesus. Mga minamahal, sa oras na ito, sikapin po natin at samantalain po natin ang pagkakataon na ipagpasalamat sa Diyos ang kanya pong kadakilaan, ang kaligtasan na ginawad niya sa ating lahat. Hallelujah. Buksan po natin ang ating labi, mga kapatid. Alam ko po na hindi lang po ang kaligtasan ng ating buhay ang dapat po natin ipagpasalamat. Maraming bagay ang ginawa ng Diyos at gagawin pa niya sa ating mga buhay na maaari po natin ipagpasalamat sa oras na ito. Isa na po ang ating kalakasan ng pagkakataon na muli tayong naparito at nakisa sa pagsamba sa kanyang dakilang pangalan. Ito po isang pagpapala, mga kapatid, na ginawa ng ating Panginoon Diyos na buhay sa oras na ito. Hallelujah. Buksan po natin ang ating labi, mga kapatid. Napakabuti ang Diyos. Wala siyang katulad, wala siyang kapantay kung magmahal. Ang kanyang mga pangako ay tapat at totoo. Hindi niya tayo pababayaan na hihiwalay man. Ano man ang ating mga pinagdadaanan, nandyan siya palagi. Totoo ang kanyang mga pangako. Hindi siya tao na pag nangako, hindi niya tinutupad. Bagkus ang Diyos ang nangako sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Patuloy po nating pasalamatan. Luwalhati ng Diyos. Hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon. Walang ang katulad. Wala kang kapantay, O Diyos.
wonderful God. Hallelujah. You are God who never changes. Oh, you are the same yesterday, today, and forever. You are a God who never changes, oh God. Even though we are not faithful, you remain faithful, oh God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Wala kang katulad, wala kang katulad, O Diyos. Panginoon, yakapin mo ang iyong mga anak, O Diyos. Hallelujah. Alam ko, mahal mo ang bawat isa. Mag-usap siya, Panginoon. Yakapin mo ang aking kapatid. Yakapin mo ang aking kapatid, O Diyos. Ano man ang kanyang pangangailangan sa oras na ito, God. Hallelujah. Ikaw ang kanyang kailangan. Ikaw ang kanyang pag-asa. Ikaw ang kanyang kalakasan, O Diyos. Ikaw ang kanyang kagalingan, O Diyos. Sa'yo lamang manggagaling, Panginoon, ang aming mga inaasam sa oras na ito. Hallelujah. Yakapin mo ang aming kapatid. Iparamdam mo, Panginoon, ang iyong kadakilaan, ang iyong pag-ibig, O Diyos, sa kanyang buhay, Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang kanyang kailangan, O Diyos. Wala nang iba. Wala nang iba, O Diyos. Ikaw lamang ang katugunan ng lahat, O Diyos. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Salamat sa iyong presensya sa oras na ito. Sa kabila, Panginoon, ng init ng panahon, hindi po naging hadlang na kayo'y aming sambahin at purihin, O Diyos, sa oras na ito. Walang pwedeng hadlang, walang pwedeng makapagpigil sa amin, O Diyos, na maglingkod sa iyo. Salamat, O Diyos, sa iyong presensya. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon, na muling nagbigay sa amin ng hamon, ng lakas, O Diyos, para magpatuloy, para ipabuhay, O Diyos, ang inyong mga salita. O God, tulungan mo nawa kami, O Diyos, na pagpunin po namin may pabuhay ang mga salita namin napakinggan sa oras na ito. At alam po namin, O Diyos, palagi po namin naririnig kung ito'y aming gagawin ng buong puso, Panginoon. Kami, inyong kanagpuin. Kami, inyong pagpalain, O Diyos. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Tinatagubilin po namin ang aming buhay, ang aming pananampalataya, O Diyos. Hallelujah. Na kami magpatuloy. Ano man ang aming pagdadaanan, alam po namin, O Diyos, hindi mo kami pababayaan. Dahil kayo ang nangako, Panginoon. Ang iyong pangako ay totoo at maaasahan. Dakilang Diyos, sa oras na ito, sa lahat ng mga maglalakbay, papunta ng kanilang mga bakasyonan, papunta sa playa, mga uwi ng Pilipinas, Panginoon, ang pamilya ni Sister Nemia, ni Brother Angel, Panginoon, dalangin po namin, O Diyos, makaingatan mo sila, O Diyos, gamitin mo ang mga kapatid na ito'y magiging pagpapala, O Diyos, sa lahat ng kanilang madatnan, makita, makasalamuha sa aming bayang Pilipinas, O Diyos. Lahat po ng kanilang pangangailangan, alam po namin, kayo po ang mag-provide. O Diyos, salamat din po sa lahat ng mga kapatid na sasama sa kanilang mga amo, sa kanilang pong paglalakbay, sa kanilang pagbiyahe, Panginoon, sa kanilang pagparoon, O Diyos, ilang linggo, ilang banman sila doon, Panginoon, ay hindi po nagbabago ang init ng kanilang paglilingkod. O Diyos, patuloy mo silang katapuin, kausapin, gabayan, O Diyos, hallelujah, para hindi sila manlamig. Pagpos, Panginoon, patuloy silang maglingkod sa iyo at babalik sila dito
Panginoon, sa Madrid, anumang ban o araw, Panginoon, na gayon pa rin ang kanilang paglilingkod, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, maging din po sa mga bagong kapatid ngayon. Hindi po aksidente na sila'y nakapunta, Panginoon, sa lugar na ito. Ngunit alam po namin mayroon kang layunin at patuloy kang mangusap sa kanilang mga buhay. Patuloy mo silang katagpuin. Patuloy mong ipakita, O Diyos, ang inyong kamanghamanghang gawa. Panginoon, hindi lang sila napadpad na walang dahilan, kundi mayroon kang layunin sa kanilang mga buhay. Maramdaman nila, Panginoon, ang iyong pag-ibig na walang kasintamis, O Diyos, at walang kapantay. Pakaingatan mo muli ang bawat isa sa amin, 10 ng aming pamilya, sa loob ng 1 linggo, Panginoon, na kayo ang aming makakasama, Panginoon, at wala kaming ibang pangamba, O Diyos, dahil kasama ka namin. At alam po namin, hindi mo kami bibiguin, O Diyos. Ipapatupad mo ang iyong mga plano sa buhay ng bawat isa. Panginoon, pagpalain mo ang gawain na ito, patuloy na magbukas, O Diyos, para mas marami pang mga kaluluwang madala sa lugar na ito. Maraming salamat. Tinatas din po namin ang bayang Pilipinas, O Diyos. Alam mo po ang mga pangyayari, mga kaguluhan, Panginoon, pero alam po namin kayo pa rin ang Diyos na makapangyarihan, na may akda ng lahat at pwedeng pangunahan ang lahat ng mga bagay. Hallelujah! Salamat, O Diyos. Mahal mo ang aming bayan. Patuloy mong proteksyonan, Panginoon, sa napakaraming kalamidad. Maging din po sa bansang Espanya naming kinaroroonan. O Diyos, sa lahat ng pangyayaring kaguluhan, sa bawat parte ng daigdig, ito po, Panginoon, nagpapatunay lamang na totoo ang inyong mga salita na malapit na ang iyong pagbabalik. Salamat dahil kami patuloy inyong ipinaghahanda, O Diyos. Salamat. Makakasama po kami, O Diyos, sa mga isasawa mo sa iyong pagbabalik, Panginoong Jesucristo. Salamat po, pagpalain mo na po ang bawat isa sa amin at dito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen and amen, mga kapatid. Tanggipin po natin ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak, Espiritu Santo, ang 3 persona ng isang Diyos na ito ang sumaatin ngayon at magpakailanman. Ang lahat po ay magsabi po ng Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Yung ating mga bagong kapatid, nandito pa, no? Winelcome na kanina? Hindi pa. Nakalimutan. Bueno, patayo natin si sister. Pang ilang time ka na? Marami na. Welcome ulit sa ating kapatid. And then kay sister na taga Laguna, iniimbitan po natin na pumunta ho dito sa harap at pakilalang kanya sarili. Sis? And of course, kay sister Nimpa, na-miss ka namin. Welcome ulit sa gawain. Kailan lang po dito po sa Grace? Yan na lang po, galing po ng Grace. Hello po. Ako po si Sister Casey. Opo, Casey. Opo. Taga Laguna po ako. Galing po akong Greece. Tapos pumunta po ako dito. Bali 1 month pa lang po ako.